Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong sinabi ng mga young guns, no? Kahapon po nagkaroon ng Congress TV, naging panauhin po doon ang aming congressman ng 1st District ng Zambales na si Representative J. Kong Hoon at si Representative Ortega ng La Union, no? Marami pong mga natanong doon at eto nga po napakaganda po ng kanilang mga sinabi tungkol diyan sa busy ninyong Sara Duterte Pusit, no? Kasi po meron po siyang sinabi itong inyong busy tungkol sa mga mawawalan ng trabaho sa kanyang opisina, no? Parang sinisisi niya po ang ating mga mambabatas kung hindi maibibigay ng buo ang kanyang hinihinging pondo for 2025, yung 2.03 billion pesos. Kayo po ba? Papayag kayo na ibigay na lang sa kanya yung 2.03 billion pesos na galing sa inyong mga taxpayers' money? Pinaghirapan ninyo, nagbayad kayo ng tamang taxes, tapos siya kukunin niya lang at lulustayin niya ng 11 days. Tapos ang mga resibo ay acknowledgement receipts. Tapos gawa-gawa lang. Tapos yung iba, nakasobre. Malay nyo, yung mga big boss maleta. O ganun po. Ayaw niyang matatanong. Ayaw niyang mabubusisi, ayaw niyang mababanggit ang kanyang pangalan. So, yung pinapasahod natin ng ating mga remittances at taxpayers' money, ayaw ng mga bagay na ganun. Ayaw ng transparency, ayaw ng accountability, ng brabraso, nagbabanta. No? O sige, matapang ka ba talaga? Bakit hindi mo harapin yung mga nag-iimbita sa'yo para malaman namin kung paano mo nilustay ang pera ng bayan, no, noong 22-23 CIF mo. O, ayan, no? So, dito po, mayroon po tayong ilang mga article, magba-background tayo, no, para naman malaman natin bakit sinabi ito ng mga mambabatas at ito po ang nakakatuwa dito mga kababayan. Yung fictitious name na ginamit nitong si Pusit para daw ipambayad sa mga confidential funds ay pinapahanap po ng Kongreso. Nagbigay na po sila ng reward. Okay? So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live stream. And special shout out to all OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners at mga guro. At ganun din po, lubos po ako nagpapasalamat sa mga taong patuloy na sumusuporta at hindi bumibitiw sa ating channel anuman po ang mangyari. No, maraming salamat po sa inyo, and may God bless us all. May God bless our country, and may God bless this Marcos administration, no? So ito po i-background muna natin, no? Ito pong ibinalita ng GMA News Online noong November 13 pa ito, no? No, BP Sara, around 200 OBP personnel likely to lose jobs with 2025 budget cuts. No, bakit po nasabi yan ng inyong Vice Presidenteng Pusit? No, na maaring mawalan ng trabaho yung 200 o maybe mahigit or more or less ng mga trabahante sa kanyang opisina pag hindi na ibigay yung hinihingi niyang budget. No, kasi po, to give you a background, yung ating lower house, they decided to just give her office 733 million pesos. Kasi hindi po siya pumunta sa pagdidebate, sa pagtatanggol ng kanyang budget. Yung pong na-assign na sponsor na congressman para
i-debate yung kanyang, ipagtanggol yung kanyang budget, wala pong nakuwang any information to supplement yung hinihingi nilang budget. Disappointed po si Congressman Sia Adjong. Siya ang naatasan. He reached out to the office of the Vice President but to no avail, walang sagot. How many times? Wala. He requested an audience pero wala. So meaning, binastos po siya ng opisina ng Vice Presidente. Tingnan ninyo itong nakaupo dyan sa Office of the Vice President, she wants respect. Diba? Sabi nila, respetohin natin. Bigyan ng kortesiya. Well, sabi nga nila, we respect the rank, not the man. Diba? Kumbaga, i-equate natin sa Office of the Vice President because of her attitude towards her fellow government officials, no, particularly the lawmakers, wala siyang respeto So we ought to give respect to the office of the Vice President but not the one sitting on that office. Kuha niya? Karespe-respeto ba si Pusit? Sa tulad ng ginawa niya kay Congressman Sia Adjong? Sa ginawa niya sa mga pagbabastos sa mga budget hearing niya? Wala, di ba? Walang respetong dapat ibigay kay Pusit dahil hindi siya karespe-respeto. Respect begets respect. Mapagmataas po siya. Entitled bratanela siya tulad ng sinasabi ng ilang mga naging kasamahan ng tatay niya sa kanilang partidong PDP Laban. Di po ba? Merong article dyan na i-vlog natin si attorney, I forgot his name. Yung asawa niya ay representante din sa Laguna. Di po ba? Kumalas dahil nakita niya kung gaano kasalaula itong mga Duterte. Sinabi niyang bratanela si Sara Pusit Duterte. O ngayon, ipinorward ng lower house yung GAB, yung General Appropriation Bill sa Senado. Hinawakan ni Grace Poe kasi siya ngayon na na-assign sa Finance Committee. The same thing. Nung nakaipusit na sa budget niya, they reach out to the office of the Vice President in any form of correspondence. Tawag, email, letter, none. Para lang ma-justify yung nandun sa line items ng budget niya. Wala. So sabi ni Grace Poe, we decided to retain what the House of Representatives gave us. 733 million pesos. Bakit yun lang? Yun lang ang sigurong nakita ng HOR na pwede niyang magamit sa kanyang operational cost. However, itong mga kakampi ng mga dutae, tulad ni Bongo, dinipensa ng husto yan. Dapat daw ibalik kasi marami namang natutulungan ng OBP, ganito, Chinese. Hindi nga madepende. Paano niya i-depend yung repetitive na mga proyekto nila, galing lang sa DSWD, yung AICS ng DSWD, at yung sa DOH, yung kanilang health program. Those two programs na sinasabi ng OBP ninyo ay nagkakahalaga ng 1.2 billion pesos. Yun lang. Gagaya ka lang sa programa ng dalawang ahensya? Di wag na lang ibigay sa'yo. Ibigay ko na lang yung pondo dun sa dalawang ahensya kasi ayun naman ang mandato nila. Diba? Ikaw, ano mandato mo? Wala. Nanghiram ka lang. Mamaya, hindi mo pa maibigay ng tama yan, diba? Tulad nung nangyari sa DepEd. May mga sobre. Hindi nagawa ng tama. Nasaan yung mga eskwelahan? Nasaan ang mga school materials na tenga sa bodega? Like the laptops, like the reading books. Wala. Diba? Tapos hihingi ka ng bilyong piso para sa ginaya mo lang na programa sa dalawang ahensya? Wala na. Alam na. Di po ba? Ngayon, nagre-reklamo siya. Ha? Nagre-reklamo siya. Kasi sabi ni Grace Poe, no. For the meantime, no. But, maybe, sa amendments, pwede. O ngayon, anong sabi ni Gatchalian? Na i-vlog natin ito. Sabi ni Gatchalian, may mga senador na gustong dagdagan yung budget ni Pusit. Baka nga i-restore nila sa original. O ngayon, papayag ba kayo?
Lalo na yung mga nasa HOR, papayag ba sila? Malamang hindi. Kasi pambabastos yan. Kung may dadagdag na ₱1 man sa budget ni Pusit, dapat yung aatin dyan sa BICAM. Magba-BICAM yan mga kababayan. Magpapalitan ng kuro-kuro yan. Tapos pag nag-agree sila, pipirmahan yan. Pag natapos na, they will give it to the desk of the President for signature. Dapat sa BICAM pa lang, kung maninindigan sila Elizalde Co, yung assistant niya, yung vice co-chairman, si Marikina representative, huwag niyong pirmahan. Stalemate kayo. Binastos nyo kami. Binastos din ako ng BP nyo, tapos kayo, anong justification? Wala siyang pinakitang dokumento sa amin to justify for us to believe na ito nga ay magagamit sa tama. Ito nga ay gagamitin niya sa ganito. Ano ang unique na programa niya? Wala. Dapat tanggalan pa nga yan ng budget. Dapat hindi lang 733 yan eh. Dapat less than 700 million. Diba? Tanggalin nyo yung mga ibang offices. Satellite offices niya. Siya lang ang pinakamarami. Biruin nyo, sobrang spoiled. Nung mayor siya, 2.6 billion ang kanyang CIF nung panunong tatay niya. Tapos ngayon, ang daming OBP satellites. Tapos, ang dami niyang BPSPG. Ano yan? Magkukudita siya? 400 BPSPG? Pinayagan nyo? Hindi naman tama yun. Tapos papasahurin ng taong bayan. Hindi naman siya ang nagpapasahod yan. Tapos yung sinasabing mga suhol na sobrang binigay sa mga opisyal ng DepEd dati ay galing daw sa kanyang personal money. How did you amass? How did you collected those money? Ano negosyo mo? Ano trabaho mo? Ganun kakalaki kumita ng pera? Bakit ba bigla ka nalang bigay ng pera? Sabi nung kanyang yung si Chari Paharda, di ba, tinanong siya ni Catalan, galing po ba to sa CIF? Hindi, galing sa personal money ng Vice Presidente. 25,000 pesos, 50,000 pesos, 15,000 pesos, at kay Michael Powa, hindi niya dinisclose. Tapos ngayon, magre-reklamo siya, mawawalan ng mga trabaho ang mahigit sa 200 na OBP personnel pag hindi na ibigay ang budget ko. Kasalanan mo. Di po ba? Nagre-reklamo siya. Pero si Grace po, nanindigan. Kaya kung sino man po ang pipirma, tulad ng sinasabi ni Gatchalian na may mga senador that they are mulling, no? Or thinking na ibalik ang pondo ni Pusit. Ito, pakita natin sa inyo. Dito po sa Impact Leadership. Ayan po. Si Bato. Si Go. Yan, si Gatchalian. Si Bongo at si Bato, mga re-electionist. Hindi pala si Gatchalian yun, no? Si Gatchalian, hindi po. Kababago lang yan. Alam nyo na gagawin kay Bongo at Bato. Huwag nyong isulat sa balota ninyo. They are not for the taong bayan, kundi para lang sa Duterte. Mga leakers of brown starfish ng Duterte yan. At kung sino pa yung pipirma para dagdagan ang pondo niya, peso higher? No. Huwag nyong iboto pag re-electionist. At kung hindi re-electionist, tandaan natin para kung sakasakali, magtakbo ulit sila for senator o anuman na congressman, ikampanya natin huwag silang iboto. Yan. Magsulat na tayong mga taong bayan. Huwag na tayong pabudol sa mga ito na nagsasabing sila ang nagmamahal sa taong bayan sa ating bansa pero hindi po totoo. Sila po ay partisan. May kinakampihan. Kita nyo naman sa Senado at sa Kongreso, ang dami nila, mga kababayan. Ngayon, ano ang sabi nung dalawang yanggan, si Conghun at Ortega? Diyan sa possible na mawalan na trabaho ang mga sa OBP. 200 daw, mahigit siguro, sabi ni Pusit. Manila Bulletin. BP Sara, responsible for potential job loss of 200 OBP workers, says House Leader. Yan. Siya ang responsable dyan. Bakit? Ito. Sabi ni Conghun, yung 200 plus na sinasabi ni BP Pusit na mawawalan ng trabaho para ipaglaban, i-justify yung kanyang budget. The problem is, hindi niya gina-justify yung budget niya. So, it's her responsibility. Correct. Hindi niya madepensa. Lahat ng secretary ng gobyerno sa departamento pumunta doon. Di po ba? Si DND,
Teodoro, pumunta doon. Yung iba pa pumunta, except for the President. Ang pumunta, si ES. Walang abog-abog. Wala pa yatang 10 minuto na aprubahan na eh. If you can remember, iwas muna tayo. If you can remember, nung 2024 budget deliberation, ang pumunta rin po ay si ES Bersamin. Ang nakaharap niya lang ay si Finance Committee Chairman, si Angara at that time. Nung natapos yung budget hearing ng OP, in-interview si Angara. Ano sabi? The report is so detailed. Detalyado. Pati yung mga binigyan ng pera, yung CIF, Intelligence Fund, nandoon yung mga pangalan, sabi ni Angara. Kaya wala na akong matanong. It's so detailed. The money that they spend, it is on a proper accounting. Ganon. Dinipensa. Si Pusit. Pusit nga eh. Tumatakbo, nagtatago, sasabihin, political persecution. Pinopolitika ako. Ayun lang po. Ibig sabihin, talagang may tinatago siya kasi alam niya may ginawa siyang mali. Kung wala kang ginawang mali, tama ang ginawa mo tulad nung reporting ng Office of the President, haharapin mo on the spot. Siya hindi, wala eh. Diba? Tatakbo lang kasi nga entitled, batang-bata, bata itip. Takbo na ako sa tatay ko. Napakatanda ng putragis na yan. Diba? Eto pa, sabi ni Kong Hun. Kong Hun, representative of Zambales 1st District, noted that Congress had no choice but to cut the OVP's budget given her failure to defend it despite repeated invitations. Kung ginastify niya ang budget niya at inayos niya ang paggamit ng pondo ng pamahalaan, walang mawawalan ng trabaho at maayos ang trabaho ng Office of the Vice President. Correct? Hindi niya ma-justify. Parang ikaw yung graduating student ka sa kolehiyo, meron kayong parang pinagawa kayo ng thesis. Ngayon, kung ikaw talaga ang gumawa ng thesis, you are competent to depend it on the panels, dun sa mga member ng panels. Ngayon, kung hindi ka confident at wala kang alam dun sa thesis mo, nako, baka nga lang yung goal nyo, hindi mo alam eh. Kasi tulog-tulog ka lang during overnight. Malatango, di ba? Yung confident na mag-depend at hindi confident na mag-depend. Yun po yan, mga kababayan. Ganyan si Pusit. Baka nga hindi nakapag-depensa. Kaya ako, questionable yung pagiging abogado nito eh. Di ba? Now, ano po ang sabi dyan naman ni La Union 1st District Representative Paulo Ortega? Sabi niya, weak reason? On his part, he says the talk of unemployment is an insufficient justification for restoring the funds of Duterte's office. Correct. Kasalanan mo yan, Sara Pusit Duterte. Hindi ka naging responsableng leader sa mga yan. Ala kang kwenta, kaya nga dapat tanggalin ka na dyan eh. Diba? Idadahilan mo, gagamitin mo ngayon na mawawalan sila ng trabaho, and who's responsible for it? Deflection, kasalanan ng Kongreso. Sasabihin niya, hindi ako ang may kasalanan, hindi niya aakuin yan. I-deflect niya yan sa mga lawmakers. Kayo ang nagbigay sa akin eh. Nag-request ako eh. Ang tanong, nag-request ka pero you have to justify it. Parang nanghihingi ka ng 1 milyon sa tatay-nanay mo. Nung sinabi, saan mo gagamitin? Basta bigyan mo na lang ako ng 1 milyon. Kung hindi, magwawala ako. Kung hindi ko nagawa ito, kayo ang sisisihin ko. Ganon. Ganon po yung ugali niya. Ugaling entitled, brat na brat. Maninisi. I-deflect niya yung sisi na yan dyan sa mga lawmakers. Kasalanan to ng Kongreso. Sila ang magnanakaw, hindi ako. Kaya kayo nawalan ng trabaho. Sisihin ninyo, huwag nyo silang iboto. Ganun po yan ang sasabihin yan. Ganyan ang sasabihin niya sa mga mawawalan ng trabaho. Hindi niya aakuin yung responsibilidad na kailanman hindi niya kayang i-depend yung budget niya. Kasi nasanay siya sa parliamentary courtesy. Akala niya naman lulusot siya. Hoy, merong commissioning body na nag-o-audit ng pera ng taong bayan at nahuli ka na marami kang kabalbalan, marami kang disallowance. Nung
sagot ka, pinapapaliwanag ka, ayaw mo magpaliwanag. Kasi entitled eh. Hindi niya kaya. Ayaw niyang matatanong. Diyan yung makikita na itong BP ninyo ay walang utak. Mahina ang utak. Kaya nga tanong ko sa inyo, duda ako sa pagiging abogado nito. Sabi ni Ortega, hindi naman ina-prison yung unemployment for me. Kaya nagkaroon ng ganyan na problema dahil yung fulfillment ng trabaho, unang-una, utilization rate, burn rate, hindi nagamit maigi ang mga programa na yan. Correct. Ortega, a deputy majority leader, noted that the underutilization underutilization pa palang budget also reflected on the productivity of the employees concerned. Underutilization. So meaning hindi nyo nagamit lahat. So therefore, tinatrabaho ninyo? Sabi nyo, tutulong kayo. Ano nangyari? Common sense will dictate na ibig sabihin kung hindi ginamit yung pondo na yan, pati yung mga empleyado na yan, underutilize sila. Hindi nila nagawa maigi ang trabaho nila. Correct. Di po ba? Grabe naman ito. Eto pa, ang hindi sinasabi ni Pusit. He, however, pointed out that the House version of the proposed national budget included certain provisions for affected employees. Previously, House Committee on Appropriations Senior Vice Chairman si Stella Kimbo clarified that there will be no potential loss of jobs within the OBP as the employment requirements for the reallocated funds will remain unchanged. Yun naman pala. Akala niya mapupulaan niya itong mga congressman. Tingnan nyo, binigyan sila ng proteksyon sa probisyon ng Kongreso. Hindi po maaapektuhan ang mga trabahante sa OBP. Walang potential job loss unless sipain sila ni Pusit. Diba? Kasi meron pong pondo. It remains unchanged yung mga sahod nila. Yung renta ng satellite nila, ayun pala eh. Merong pondo, tapos sasabihin ni Pusit, marami daw mawawalan trabaho, di ba? Ano ba yung tinanggal sa kanya? Yung tulad na sinasabi ko kanina, yung repetitive na programa na ginaya niya lang sa DSWD. O di ba DSWD nagbibigay ng ayuda? So, ibig ba sabihin, yung pangbibigay mo ng ayuda, yung sahod ng mga employee dyan, at yung renta ng satellite ninyo? Ganon? O iba na yon. Ikaw na mismo ang gumawa ng kabalbalan. Kasi ginago mo sila. Imbis na pasahuran mo, ginamit mong pang-ayuda. Imbis na ipangbayad mo sa renta, pinang-ayuda mo. Diba? Bakit hindi mo na lang hayaan ng DSWD ang magbigay ng ayuda? Trabaho nila yun. Mandato nila. Di po ba? Grabe mga kababayan ng kasinungalingan ni Pusit. Nakikita nyo? Biruin nyo, dinisclose ni Ortega. Sa pamamagitan ni Kimbo, na talagang pinoteksyonan nila yung mga trabahante. Hindi tulad ni Pusit. Ginagamit yung trabahante para makakuha ng pera. Meron naman palang pampasahod sa mga yan. May pangrenta ng satellite niya. Animal talaga mga kababayan. Nakakuha nyo? Kaya kung hindi kayo magsasaliksik, hindi kayo magiging mausisa, o yung marites o whatever, yung gawin ninyo yung trabaho nyo kung kayo gusto nyo ma-involve sa ganyan. Nabasa nyo, napanood nyo sa mga vloggers, influencer, sinasabing ganito. Alamin nyo muna kung tama o mali. Ito binasa ko sa inyo. Napanood ko rin yan kahapon. Hindi po eh. May protection na ginawa ang komite nila Elizalde at ni Stella Kimbo. Protect yung trabaho ng manggagawa sa OBP. At probably pati yung renta ng satellite offices na yan. Di po ba? Tama, mali. Ang tinanggal lang naman ay ang duplicate, repetitive na programa na ginaya lang sa DSWD at DOH. Yung almost 1.2 billion pesos. Pero hindi tinanggal yung pasahod. Hindi tinanggal kung ano pa yung benepisyong makukuha ng mga empleyado. Pati renta. Pati nga bayad sa mga security guards mo. Hindi tinanggal. 2 programa lang na duplicated. Pero ang ginagamit ni Pusit, gumagamit siya ng employee card. Anak ng tokwa. Kung hindi ito sinabi ni Ortega, maluloko na naman tayo. Mapapaniwala na naman tayo. Sisisihin na naman natin ang mga mambabatas. Oo. Kasi itong si Pusit magaling
tumakas at magsaboy ng tinta. Deflection and redirection. Iba ang sisisihin, hindi siya. Wala siyang accountability. No? Sila ang sisihin mo. Siya ang sisihin mo. Siya ang sisihin natin. Ganun eh. No? Para sa tingin ng tao, siya ay malinis. Siya ay magandang asal. We have seen your color. Brown na brown. Taeng-tae kayo. O di po ba? O now, punta tayo dito. Sa the same, press con sa Congress TV. Yung dalawa pa ring mambabatas. O ito po, isiniwalat ni Congressman Kong Hoon. Na 1 million peso reward up for info of Mary Grace Piatos. O, remember? Tingnan nyo po yung larawan na yan. Yan yung pirma, no, na-receive daw nung Mary Grace Piatos noong 12/30/2022. Di ba yung 11 days lang ginastos yung CIF? Kung ako sa inyo, ipaporensik nyo ito. Yung signature. Tingnan natin kung sino yung sumulat dyan. Baka nandyan lang yan sa OBP or DepEd. Pag yan pinaporensik, mahuhuli kayo eh. Lahat nung nagtatrabaho dyan, kunin nyo pirma nila. O ngayon, gustong malaman ng House of Representatives kung sino itong Mary Grace Piatos kasi ang dami yata nitong pinirmahan na acknowledgement receipt. So therefore, sa kanya napunta yung pera? Di ba? Hindi yan ma-explain ni Pusit. Ang sasabihin lang ng mga minions nila, may nabasa po ako dyan, minumura po nila ang House of Representatives. Minumura nila ang police at mga armed forces kasi daw, sinisira ng House of Representatives yung secrecy. Kasi daw, siguro iniisip nila, ito ay pseudonym. Totoong tao yan, but to protect yung pagkatao nung pumirma dyan, ginawan lang ng fictitious name. Hindi pwede siyang ibulgar kasi siya ang nagchuchu, nanganganib ang buhay niya. Pero given, why not? Magpakita ka sa Kongreso via executive session. Magmaskara ka. Pumunta ka ng Kongreso, tulad ng ginagawa doon kay Rapi Tulfo, di ba yung mga minor yung ay magpakita. Di ba? Nakatakip sila ng muka. Kung magpakita ng muka. Hingi ka ng protection. Papakita po ako po si Mary Grace Piatos. Pero I need protection kasi informant po ako eh. Delikado po ang buhay ko at pamilya ko. How you can guarantee the safety of my life and the life of my family? Kung may guarantee kang ganon na, sige, protection ka namin, lalagay ka namin sa WITSEC. Diba? Witness Protection Program. Ganon. Pumayag ka. Para lang sasabi na lang naman, nakilala na po namin, totoo pong tao si Mary Grace Piatos. Pero hanggat walang lumilitaw na Mary Grace Piatos, is it safe to assume that this is just a fictitious character to run away with the money? Kung magkano man ang nakuha nitong Mary Grace Piatos, kung may 1,000,000, 100,000. Kaya, ang House of Representatives, lalo na dyan sa committee ni Joel Chua, nag-chip in daw po sila para makapagbigay ng reward na 1 million pesos. Pero minamasama po ito ng mga leakers of brown fish ng mga Duterte. Kasi daw po, ginagago ng HOR ang secrecy ng intelligence and confidential. Ganun nga. Pero the problem is this really a real person? Ayun ang objective eh. Is this real person or not? Is this fictitious name corresponds to a real person or not? Kasi madaling gawin ito eh. Di ba? Nagtanong ba ang COA? Sino ito? Hindi. Kasi nga confidential eh. Pero pwede ba namin malaman? Executive session tayo. Kung totoong tao, hindi. Kasi ito yung iniisip natin na pag ganito lang, form of corruption yan. I can make up, lalong-lalo na acknowledgement receipt lang. Hindi siya official government receipt. Kaya mong ibulsa ang pera. Magbigay lang ako, pumirma ko, yan. Kaya maganda nga, ipaporensik yung signature na yan eh. Ito po sabi ni Kong Hoon, mahalaga na malaman natin kung ano iyong katotohanan. Napaka-importante na yung mga tao mismo na tumanggap ng pondo, pumirma sa acknowledgement receipt, makausap ang maka-attend ng hearing. Isa na nga dito si Mary Grace Piatos. Kasi nag-usap-usap kami ng mga miyembro para mag-come up ng 1 milyon para ibigay kung sino man ang may alam ng kinaroroonan ni Mary Grace Piatos. Correct. Tama po yan. Diba?
Sino po ba nagsabi nito? COA Auditor Gloria Camora said many acknowledgement receipts were dated December 2023 but they do not have the data on the exact number. She said there were also undated ARs. Ay, grabe mga kababayan. 787 acknowledgement receipts with unnamed signatories and 302 acknowledgement receipts with unreadable names of signatures submitted by the OBP and DepEd to justify its confidential fund use in 2023. O 2023 na yung sinasabi ni COA Auditor. Eh yung resibo na to 2022 pa. Ano pa yung mga meron sa 2022? Baka the same lang kasi pareho eh. Ha? Eh grabe mga kababayan, no? Piatos. Eh yung piatos na yan, pagkain yan eh. Ano pa? One mandarin? Ganon? Ano pa? Maria corn beef? Ganon? Di ba mga kababayan? So sa inyong opinion, tama ba to na magbigay ng reward ang House, lalo na sa committee ni Representative Joel Chua na Good Government and Public Accountability, para lang po makita kung merong totoo na nag-i-exist na Mary Grace Piatos? Makatarungan ba yan? Sa akin pong opinion, payag ako dyan. Bakit? Para po malaman natin na totoong tao ito. Hindi po ito gawa-gawa lang. Tulad nga ng sinabi ng COA Auditor na marami pang undated, mga ARs na walang resibo, may mga ARs na walang pangalan, may mga ARs na hindi mo mabasa ang signature o pangalan. 787 acknowledgement receipts noong 2023. Puro mga quote-unquote bogus. O, di ba? Pag bogus yan, meaning, saan napunta ang pera? Sa maleta? O inilabas ng bansa? Pinambili nito? Di ba? Yung tinatawag nyong malversation equals corruption. Yan. Kaya ito, gusto lang pong malaman ng HOR kung totoong tao si Mary Grace Piatos. Kung may mag-e-exist na Mary Grace Piatos, examine her signature. Ipaporensik nyo yung signature niya para walang lusot. Yan po yan. Kuwanan nyo siya ng signature, ipaaral. Ikaw ba talagang pumirma nito? Ito ba ang signature mo? Paporensik ninyo. Tama, mali. Para kung kasi mamaya may lalabas ng Mary Grace Piatos na utusan, o ipunta ka dun. Ako nang balang mag-protection sa'yo. Eh kung hindi siya yon, ipaporensik nyo ito. Itong signature niya, ikaw ba to? Kung sinabi niya, ako po yan, okay, ito ang report. Kuhanan nyo ng signature bago nyo sa tanungin, ikaw ba talaga si Mary Grace Piatos? Yes or no? Pag sinabi ng yes, ito, depensa mo. Bakit magkaiba yung signature? Na-forensic na na data analysis na Di ba? Therefore, pag may pinapunta, hindi pala siya, bogus na naman. Talagang, alam nyo na, ang kabalbalan ng OBP ninyo. Di po ba? Tama, mali. Ako, payag ako dyan. Kung ano man ang iniisip ng mga pusit, bahala na kayo. Siyempre, proprotektahan ninyo amo ninyo Di po ba? Mga bulag kayo Okay lang po sa akin, yung 1 million reward na yan. Ang mahalaga dito, makita natin kung totoong Mary Grace Piatos, ipaporensik nyo ang signature ng mga yan. At itong house, kung manghingi ng protection yung totoong Mary Grace Piatos, proteksyonan ninyo. Kasi kung totoong informant yan, nanganganib ang buhay niyan at ang pamilya niyan. Okay? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.